Magandang araw po muli mga kababayan. Ah, Kumusta po kayo? Tutuloy lang po natin yung napag-usapan natin tungkol sa paksang tinalakay natin kahapon. Yung tungkol po dito sa krisis na nararanasan ng ating unang buong mundo. Sa totoo lang po, hindi lang Pilipinas ang nararamdaman ng matinding krisis. Ang kaibahan lang po ng Pilipinas, isa ang Pilipinas sa ilang bansa na mayroong pinakang mataas kumpara sa ibang mga bansa. Mataas ang presyuhan ng produktong petrolyo. Ganun po ang nangyayari sa ngayon. Sa ngayon po, sa tingin po natin, itong araw na to, ayon sa mga balita, ay bagong pahayag po si Donald Trump, ang presidente ng Estados Unidos, na mukhang lalala pang lalo ang digmaan na ito sa Middle East. Partikular po sa Iran. Dahil nagsalita po si Donald Trump o nagbanta na gagawin niyang impyerno ang Iran sa sandaling hindi binuksan ng Iran ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng napakaraming barkong nagdi-distribute ng mga produktong petrolyo para dalhin sa iba't ibang dako ng mundo. Ang ngayon sa balita kanina, sinabi ni Donald Trump, binigyan sila ng 2 araw o 24 hours na pag hindi binuksan ng Strait of Hormuz, bubumbahin nila ang mga malalaking energy plant, yung mga planta ng kuryente sa Iran. Yan ang paparalisahin nila kasama ang Israel. Pagka ganyan po, nararamdaman po natin na hindi, mukhang lalong nag-escalate ang digmaan ito. Parang lalong lumalala ang suliranin ng buong mundo patungkol po dyan sa bagay na yan. Ngayon, nung isang araw po, inaasahan natin na nagparamdam na si Donald Trump na uhupa na dahil sinabi niya na sa loob ng 3 linggo ay maaaring magtapos na ang girang ito. Ngunit tila nagpahiwatig ng pagkontra ang Iran. Parang umaayaw sila sa kapayapaan. Yan po ang malaking kalungkutang ibinalita kanina, mga kababayan. Ngayon, dahil po dyan, ay inaasahan natin lalong tataas ang presyo ng produktong petrolyo, lalo na po bukas, araw ng Martes. Dahil ayon sa balita, mukhang bukas ay aabot ng 170 pesos per liter ang presyo ng crudo. Yan po ang pinag-usapan ngayong maghapon. At isa pang makagimbal na balita nung nakaraang araw, sa halip na nakakatulong ang
supply galing Russia. Bigla pong binomba ng Ukraine ang dalawang malalaking oil refinery ng Russia. Kaya sa ngayon po, mukhang matitigil din ang pag-export ng Russia ng kanilang mga langis. Lalo pong inaasahang lalong tataas ang langis pagka ganyan ang balita, mga kababayan. Nakakalungkot man isipin, pero yan po ang bunga ng mga padalos-dalos na pagpapasya ng mga makapangyarihang leader sa ating mundo. Sa totoo lang po, bago nangyari ang giyerang yan sa Iran, nagbigay po ng payo ang Defense Department ng Estados Unidos at ang Intelligence Department ng Pentagon. Pinayuhan ng Pangulo ng Amerika na huwag munang lulusob sa Iran dahil hindi panahon ngayon para gawin yan, dahil hindi kayanin ang magiging epekto niyan sa hindi lang sa Amerika, hindi lang sa kung saan, kundi sa buong mundo. Ito po ang nangyari. Hindi naniwala yung si Donald Trump sa mga payo ng mga nagmamanman sa iba't ibang dako ng mundo, lalo na ang intelligence network ng Pentagon. Pagka makatotohanan po ang mga warning pagka sinabing Intelligence Department ng Pentagon, mga karamihan po dyan sa mga pahayag nila, sa mga warning nila ay nagkatotoo. Ngunit hindi po naniwala si Donald Trump. Sa halip, siya po ay nakiisa kay Netanyahu ng Israel. Yun po ang ngayon, ito ang resulta. Buong mundo ang nagduro sa kawalan ng supply ng produktong petrolyo. Ito. Ganon din si Vladimir Putin ng Russia noon, bago pinasok niya ng Ukraine, ay pinayuhan siya ng kanyang mga advisor na huwag munang gigirahin ng Ukraine dahil magiging malaking damage sa magiging resulta. At ngayon po ay nagkatotoo na. Hindi po naniwala yung mga powerful na leader natin dito sa iba't ibang malalaking bansa sa mundo. Yan ang problema. Yan ang resulta ngayon. Nagresulta ng kapighatian sa buong sanlibutan. Sa Pilipinas naman, wala makakapigil sa paglobo ng presyo ng langis dahil kontrolado ng mga kumpanya ang pagbibigay ng mga presyo sa lahat ng produktong petrolyo mula nang ipatupad ang oil deregulation law. Sa ngayon po, ang inaasahan natin, ang ipagdadasal po natin, sana ay humupa ang iringan po
ng mga bansa na yan. Kasi po, sa ngayon, nararamdam na po natin ang epekto niyan. Lalo na po, unang-una sa mga bilihin. Dahil kapag nagtaas po ang presyo ng mga produktong petrolyo, tiyak po na tataas lahat. Lalo na ang bigas, mga pagkain, mga pangunahing bilihin sa mga grocery. Ang taas na po ang laki na ng itinaas ng mga presyo. Halos hindi na po kinakaya ng mga mamimiling kababayan natin. Yan po ang pinakamalungkot na nangyayari sa ngayon. Ganun pa man, may magandang sinasabi ang Department of Foreign Affairs na nagkaroon na sila ng kasunduan ng Iran na lahat ng barkong papuntang Pilipinas ay padadaanin na. Yun ang pagkasunduan ng dalawang bansa na ito, mga kababayan. Kung totoo yan, sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi makakabawas ng presyo ang pagbubukas ng Strait of Hormuz para sa mga barko ng Pilipinas o sa mga barko ng biyaheng Pilipinas. Yan po ang mahirap sa mga ganyan. Sa halip na siyempre magkakaroon ng maraming supply, umasa tayo, nababawasan na ang presyo. Man lang. Pero Department of Energy po ang inaasahan natin na magbibigay ng magandang balita pag ganyan. Sa halip, kabaliktaran po ang binabalita sa atin, mga kababayan. Napakahirap pong pilingin ng nangyayaring ito sa atin. Kung aprobahan yung emergency power ng presidente natin para suspendihin ang excise tax ng langis, di ko alam, baka pwede ring suspendihin muna ang oil deregulation law habang krisis, ibalik na lang, hindi na krisis. Anong problema sa mga batas na yan? Pabor na pabor lang sa mga negosyante, hindi man lang pumabor sa mga mamamayan. Kakalungkot po ang mga nangyaring ito. Pero sana pagdasal natin na matapos na ang sigalot na ito para mabawasan naman ang kaba ang buong sangkatauhan, mga kababayan. Mamaya itutuloy po natin ito. Sa ngayon, ito lang po muna ang maibabalita natin sa inyo. Ito po ang ako Bicol Rin YouTube channel. Maraming salamat po.